Nagtataka ba kayo kung bakit maliwanag ang bahay nyo o ang bahay ng kapitbahay nyo kahit na gabi na at wala ng araw? Dahil ito sa kuryente. Ano nga ba ang kuryente? Alam mo ba kung paano makarating ang kuryente sa ating mga tahanan? Mula sa planta hanggang sa ating ilaw at appliances, may komplikado ngunit sistematikong proseso ang dinaraanan ng elektrisidad. Ang elektrisidad ay nililikha sa mga power plant. Dito, ginagawang kuryente ang enerhiya mula sa uling, tubig, hangin o araw. Tulad ng alinmang ibang industriya, ang sistema ng electric power ay maaaring ituring na binubuo ng tatlong pangunahing division. Una, produksyon o generation at co-generation. Pangalawa, paglilipat o transmission at distribution. At pangatlo ay ang paggamit. Mula sa mga planta, ang kuryente ay pinapadala sa pamamagitan ng mga transmission lines. Upang magbigay ng ideya kung saan nagtatapos ang isa at nagsisimula ang isa pa, ang transmission ay maaaring ihambing sa maramihang paghahatid ng isang kalakal mula sa pabrika patungo sa mga regional na depots, subtransmission mula sa depot patungo sa gitnang bodega, pangunahing distribusyon mula sa bodega patungo sa lokal na mga wholesale vendors, pangalawang distribusyon mula sa mga vendors patungo sa mga lokal na tindahan, at services mula tindahan patungo sa mamimili o consumer. Gaya ng paghatid ng kalakal mula pabrika, tindahan, hanggang consumer, ang transmission din ay dumadaan ng proseso para makarating sa ating mga bahay. Dahil sa layo ng biyahe, kailangang itaas ang boltahe mula 20,000 na boltahe hanggang 138,000 na boltahe para sa mahabang paglalakbay ng transmisyon patungo sa mga switching stations na matatagpuan sa mahalagang lugar ng pagkonsumo. Sa mga switching station, binababa ito sa 69,000 na boltahe o mas mababa pa. Dito rin maaari ikonekta o ihiwalay ang supply depende sa pangangailangan. Sistema ng distribution. Ang substations ay nagsisilbing pinagmulan ng supply ng enerhiya para sa mga lokal na lugar ng distribusyon kung saan sila ay matatagpuan. Sa mga substations, ang papasok na kuryente ay ibinababa ang boltahe upang ipamahagi sa lokal na lugar. Ang kanilang pangunahing mga gampanan ay ang pagtanggap ng enerhiya na ipinapadala sa mataas na boltahe na galing sa mga generating stations. Pababain nito ang boltahe na angkop para sa lokal na paggamit at pagbigay ng mga pasilidad para sa pagpapalit ng daloy ng kuryente. Bawat substation ay nagpapakain sa lokal nitong saklaw sa pamamagitan ng mga pangunahing distribution feeder na ang ilan ay tumatakbo sa 2,400 na boltahe, 4,160 na boltahe at 13,800 na boltahe o mas mataas pa. Karaniwan, ang mga pangunahing feeder ay may habang 1 hanggang 5 milya sa mga rural na bahagi kung saan ang pangangailangan sa kuryente ay magaan at hiwa-hiwalay, umaabot ito minsan ng 10 o 12 milya. Ang mga distribution transformer ay konektado sa mga primary distribution line. Binababa ng mga transformer na ito ang boltahe mula 2,400 na boltahe, 4,160 na boltahe o 13,800 na boltahe, depende sa kaso, tungo sa humigit kumulang 120 boltahe o 240 boltahe upang ipamahagi sa mga secondary main patungo sa serbisyo ng mamimili. Ang kuryente ay dumadaloy sa mga secondary mains papunta sa mga bahay at gusali sa pamamagitan ng service wires. Sa malalaking consumer tulad ng pabrika, ang kable ay direktang nakakabit sa transformer at hindi na dumadaan sa secondary mains. Habang ginagamit ito upang paganahin ang mga ilaw, motor at iba pang kasangkapan na pinapagana ng kable ng bahay, ito ay sinusukat ng isang napakatumpak na aparato na tinatawag na watt-hour meter. Ang watt-hour meter ang nagsisilbing cash register ng kumpanya ng kuryente. Sa mga substations, nilalapatan ng proteksyon at regulasyon ang kuryente upang ito'y ligtas gamitin. Maaari magkabit ng mga safety device upang maputol ang mga circuit o kagamitan kung sakaling magkaroon ng problema. Ang boltahe ng mga papalabas na distribution feeders ay maaaring maisa sa ayos sa substation. Ito ay isang kumbinyenteng lugar
para sa pagsasagawa ng pagsukat upang matiyak ang maayos na operasyon ng iba't ibang parte ng sistema ng substation. Mailang substation na nagsisilbing simpleng switching stations lamang kung saan pagtugtungin o paghiwalayin ang iba't ibang koneksyon sa pagitan ng mga transmission lines. Mula sa planta hanggang sa iyong tahanan, ang transmisyon at distribusyon ng kuryente ay mahalagang bahagi ng ating modernong pamumuhay. Hindi lamang ito nagdadala ng liwanag sa ating mga tahanan, kundi nagbibigay din ng enerhiya para sa mga ospital, paaralan, pabrika at iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya't pahalagaan natin ang elektrisidad, gamitin ito ng maayos at wasto sapagkat bawat watt na ating ginagamit ay bahagi ng mas malawak na sistema na nagdadala ng pag-unlad at kaginawaan sa bawat sulok ng ating komunidad.